bakit po kailangan magpalit-palit ng profile picture? Maraming salamat po. Ngayon, no? May science daw yun eh, DRC. Yeah. Okay. Ano kasi yun eh, sabi nga, entrepreneur ka na ngayon. Sabi ko nga dun sa Davao, parang bahay. Di ba ang bahay mo, pag malinis, maayos, di ba? Parang ang sarap mag-invite ng bisita. At mismong, pag nakita ng mga tao, uy, ang linis naman ng bahay mo, ang ganda naman, naiinganyo silang, papasok nga. So, parang masarap. Ikaw mismo, di ba, pag malinis ka, alam mong, pagising sa umaga, nakadamit ka ng maayos, parang ready ka na sa trabaho, di ba? Parang ang sarap, magaan yung pakiramdam. Kaya guys, sabi, importante sa business yung image. Nagbibenta tayo ng negosyo. Ang binibenta mo negosyo. Tama po. So, dapat mag-reflect doon sa profile pic mo na negosyante ka. Then, bakit kailangan magpalit every month? Kasi nga, sabi ko nga, ang isang bagay, kahit effective yan, pag paulit-ulit nakita ng mata, nakakasawa. So, yung effectivity ng profile pic mo, nababawasan. Tama ba? So, di ba, by nature kasi ang tao, gusto lagi may bago. May bago. Parang ikaw, di ba? Kahit mahal pa yung damit mo, pero pag matagal na, parang wala nang value, di ba? Pero pag may bago kang damit, parang gusto mo suotin. So, ganun na sa simple science nun. Tandaan nyo, nasa marketing tayo. Napaka-importante yung image, yung bagong image. Nagka-catch tayo ng, di ba? Dapat mag-reflect. Sasabihin mo nga, yayaman ka, magiging big time ka, dapat makita mismo sa profile pic mo na talagang totoo yung sinasabi mo na may direction or maganda talaga itong negosyo ginagawa mo. So, image. Sir, may additional? Okay, dadagdag ko lang yung sinabi ni Roy. No? For me, it's called personal branding. Yep, branding. Maganda meron kang branding, whether you're online or offline, dapat may branding. In fact, I would say na with the things na nangyayaring pagbabago sa buong networking sa buong Pilipinas, isa sa mga networkers or isa sa mga networking company sa Pilipinas na medyo napakasimple, yung AIM Global. We are not very, kung tawagin ko, kung ika-term ko, hindi tayo masyadong very keen pagdating dun sa image, whether online or offline yan. Especially with the online, of course, dahil sa online, importante yung image yung mismong itsura mo. So, kailangan may personal branding ka. So, offline, it applies the same. Ang hirap explain na big time yung negosyo mo, pero pupunta ka sa opisina, naka-t-shirt. Tapos may magpapapicture sa'yo, di ba? Something like that. So, for me, kung meron mang kailangang pagandahin na image, lalo na sa mga nag-online, yung profile pic nyo para magkaroon ng personal branding. Ang sagot doon, yun na yun. I-share ko lang because especially those who have attended the ANSE, I got a very good insight from one of the speakers. Sabi niya, kaya importante yung personal branding kasi pag nagpunta ka sa Mega Mall, sabi niya, or sa any shopping na mga lugar, alam mo na kagad kung sino dun yung customer, sino dun yung nagwi-window shopping, sino dun yung empleyado pag nasa SM ka, diba? Without even asking. Base lang sa itsura nila. So, same way with online. Malalaman ng mga tao kung ano yung kinikerry mo based on your personal branding. So, importante yun, nagpapalit ka talaga. Additional din, sir. Siyempre, sa market, may competition. Tama yun din. Whether you like it or not, yung competition, normal sa market. Pag yung may pareho kayong tao ini-invite, pero ikaw, yung image mo, napaka-presentable, tapos ang ganda ng dati. Yung, sabi nga, may tawag doon, it builds your credibility, yung image. The more na mas maganda image mo, the more na parang yung trust binibigay sa'yo. Tama ba? Parang, di ba ang gaganda ng profile pic nyo? Lalo na sa mga graduate. Imagine na lang, may in-invite ka, may binospect ka isang tao, tapos may isa namang nakasando lang ang profile pic, tapos ini-invite. Do you think, saan magre-response yung tao kung ini-invite nyo? So mas presentable na profile pic. Correct. Kasi still mayroong competition sa market. Kailangan, sabi nga nung nag-mentor sa akin, ano yung sasakyan mo? Nung i-start ako, sir. Nag-i-start po lang ako, views po ako. Benta mo yan, sell that. Benta. Bakit po? Palit ka ng Mercedes-Benz. Sabi po,
masyadong big time yun. Think big. It builds your credibility. Magpalit ka ng Benz. Kasi business tools mo yan. Alisin mo yan. Bios mo yan. Upgrade. Negosyante ka. So, napilitan ako. Pinalitan ko Estrada. Kala ko Mercedes eh. So, from time to time nagpapalit ako kasi business tools nga. So, kailangan yung sabi nga dito, sa offline yun. Yeah. Ang maganda sa mga onliner, hindi mo na kailangan magpalit-palit ng kotse. So, sa profile pic pa lang, yun na yun eh. Kasi, di ba, parang mas mura nga, mas less nga yung maintenance dito eh, sa online. So, kuha nyo po. Credibility. Yung image. Next question. Ilang percent ng income namin ko yung galing sa onliners? Nasa 95% na ngayon. Ibig sabihin, kung ganun mga kalaki na yung income na na-receive ko because of onliners. So, doon na talaga ako nag-harvest sa online. Sa offline, 5% na lang. So, ibig sabihin, maganda talagang online. Dahil 95% na doon na nagagaling yung income. Well, at the company's end, just to give you an idea, sa top 20 natin, kulang-kulang nasa, if I'm not mistaken, out of top 20, mga nasa 6 o 7, or even mga 10, between 7 to 10 of our top 20, online technology na. So, ibig sabihin, sir, lahat kasi ito online. Yeah. So, they're next in line. Yeah, they're next in line. In fact, ibig sabihin, because nagkukwentuhan nga kami ni Upline Roy or Professor Roy nyo kanina, the landscape of networking as a whole has changed already. A lot of rules have changed over the last few years. Kasi nung nagne-network tayo 20 years ago, wala namang ganito eh. Wala. So, ang dami na naging pagbabago. So, the thing is, you have to catch up with these changes. Yes. And as far as the company is concerned, of course, we are also doing our best to catch up with the demand or the need of our distributors in terms of online expansion. Kasi kung makikita ninyo sa naging top 20 natin, katulad ng sinabi ko, there are about 8 to 10 individuals na online ng technology. Kaya kung onliners kayo ngayon, hindi malayo, napapabilang din kayo. Pero may mga hindi ako kilala sa top Yes, exactly. Sino to? Yes, may matanda pa. Nang sinabing online. Okay. Alam mo na yan. Ayan. Kaya magugulat kami sa may na-awardan doon. Oh. Hindi man lang natin kilala. Hindi marunong din magsalita. Hindi marunong magsalita. Ayan. So parang, yung nakita ko sir, yung mga matatagal lang nasa business natin, nasa industry, hindi nag-adapt, hindi nag-online, napag-iunan talaga. Tama yan. Kaya, good thing about your group kasi you're ahead of the pack. You are setting the trend na ganito na ang technology mangyayari. Kaya kung hindi makakasabay ang marami, mapapagulihan sila sa development na nangyayari. Right, next question. Right D. Prof. BRC, I'm Susa Akol from Saudi Arabia. At ito po ang tanong ko, paano po namin gagawin ang mileage technology dito sa abroad? Maraming salamat po, Prof. So ang question ni Miss, pangalan niya ni Ate from Saudi. Ang question niya paano daw gagawin yung mileage technology sa ibang bansa. So, ito yan. Ang mileage technology para sa mga hindi pa nakakaalam, yung kinukuha mo yung mga gandang, kumbaga nagpo-point scan, point system, mileage, tama? Para maka-inspire yung video mo, picture mo, sa ibang friend mo, or sa mga kapartner mo sa business. Maraming mga gandang, like sa kanila, maraming mga gandang pasyalan sa Saudi. Tama po kasi lumalabas naman sila. Pumunta siya doon sa mga gandang lugar. Diba? Kasi by nature, ang tao, na-inspire tayo sa mga gandang pasyalan. Nature. Diba? So by nature talaga ang tao, talaga tayong nababaliw, kumbaga, sa mga gandang bagay, sa abundance na bagay. Diba? Yun talaga Kahit nga macho-machuhan pag dinala mo yan sa Tagaytay, wow! Tama ba? So lahat tayo, ewan ko ba ba't gano'n? So,
Kami baka isipin niya, wala man dito sa... Hindi po, pag nakakita tayo na dito sa Pilipinas, nakakita tayo ng mga gandang bagay, lugar sa Saudi, wow, ang ganda, gusto kong punta niya, sana makapunta rin ako. Tama po? So, sa may Singapore, hindi lang kasi ito pang Saudi, may mga taga-Japan, Singapore, diba, lahat, Europe, Italy, katulad nung partner natin sa Italy, di ba? Nababaliw ako dun kasi nagmamileage siya. Alam saan siya nagmamileage, sir? Nagmamileage siya dun sa totoong yung may, tawag dun, yung may bangka. Gandola. Oo, yun sa saan yun? Venice. Oo. Totoo na sa kanya. Ako, sir, Macau lang, tapos sa Las Vegas lang. Ako Sa loob ng hotel. Oo. Pero nung nakita namin, nagmamileage, talagang tunay na bangka. Sabi ko. So, i-inspire nyo po kami sa mga OFW nasa ibang bansa, nasa China ka man, Japan, Hong Kong, Singapore, Amerika, Europa. May mga ganda pong lugar dyan. Kunan nyo po yan. Dahil ano po yan, sabaga nakakatulong po sa inspirasyon namin yan. Hindi lang ako, sa buong mga kasama natin sa business, nakakatulong po yan. So, i-mileage nyo po dahil na-inspire kami dyan sa mga picture na kung nasaan ka ngayon. So, yun. Sorry, may madadagdag, sir, yung mga ganun. Siguro coming from your own story kanina, the way I understand it, when you say mileage technology, yan, mag-video ka ng mga lugar, kasama ka, dadagdag ko lang siyempre, dapat nakakabaliw ka din. Nakakaiba yung itsura mo. Ayun. Kasi, hirap naman nung binibideo mo yung lugar, tapos ikaw, Pambahay. Oo. So, I think, when you say mileage technology, you're like using yung lugar, itsura mo, freedom mo, yung saya mo, yung emotion mo, as points, kaya nga mileage, to even inspire more people. Yes. So it goes with some, syempre, mas maganda kahit paano yung gadget mo, maganda yung pixel niya. Part yun eh, kasi ang hirap nung kakarga mo tapos malabo. So for me, it creates a lot of mileage pagka maganda yung phone mo in a way, maganda yung itsura mo, tsaka maganda yung pinambabaliw mo lugar. Tama yung gusto ko yung emotion na happy ka. Happy ka. Kasi Yeah. kahit ang ganda ng lugar ang mukha mo. Dapat happy ka. Oo. Dapat, Yeah. ang daming buhangin dito sa Saudi. Dapat maging positive, di ba? Dapat yun yan. Ang mileage kasi is positive. So, mag-reflect yung maganda. So, yun ang point. Sana sir, ang wish ko, yung mga makakapanood sa ibang bansa, kunan nyo po yung mga gandang picture dyan. Snowman yan, or cherry blossom man yan sa Japan. Nababaliw po kami dyan. Tsaka maganda naman yung kahit mag-retake ka ng mag-retake eh. Yun, yung ibig sabihin, practice ka. Tapos yung pinakamagandang kuha mo sa sarili mo, yun ang pipiliin mo para i-post. Maganda naman doon, kahit take 1,000, pwede. Wala nang feel ngayon. Wala naman yung ikaw ang director, producer, actor. Kaya pag tingin mo, hindi maganda yung unang take, ulit lang. Diba? Kung kailangan maglagay ka ng scarf sa Saudi, okay lang. Ayun, so next. Ano po ang gagawin kung yung prospect, magpe-pay in na pero naliligaw? I think sir, ikaw, medyo marami kang baon sa ganun. Si Sir Jordan na Minor pa lang ako, kaya hindi ko alam kung sagot sa'yo. Well, with the technology, hindi may iwasan yan. In fact, I've heard a lot of stories among onliners na iba yung pakay ng kanilang prospect sa kanila. Kasi nanliligaw, etc. Blah, blah, blah. But for me, at the end of the day, you have to speak about your business. Doon ka mag-concentrate kung ano yung pinapakita mo. Kung may manliligaw, sabihin mo sa kanila na, I'm looking forward of doing business with you, not of having a personal relationship. Diba? Diba? I mean, lalo sa mga babae, lalo na kung may itsura kayo, tapos maraming lonely OFWs. Ang gusto niyan, may kalibangan, may laging kausap, they're very lonely and everything, now homesick. So, they would want, of course, to, minsan make ligaw to you. But at the end of the day, stick with your presentation, stick with your business. Na kung hindi siya magne-negosyo at ibang pakay niya,
I guess you have a lot of prospects para mag-next na sa iba pang mga tao. Unless, of course, hindi mo rin gusto yung nanliligaw sa'yo. Ang pogi, iba-usapan. Anyway, sa akin naman, siguro, ang ginagawa natin dyan, pinapakausap sa mentor mo, sa coach mo. Sinasabi nila, ay, may taong magkakausap sa'yo para i-present ang business. So, siyempre, i-ano mo na doon, i-coordinate mo doon sa uplines mo na ito po yung situation niya ng liligaw. Pakitulong na lang po. So, bahala na ang mga coaches nyo or professor nyo magpaliwanag sa kanya. Then, siguro sabihin mo, alam mo, ang gusto ko sa tao yung mahilig sa business. Ikaw ba, anong gusto mo? Gusto mo yumaman? Ikaw ba, gusto mong yumaman? Pataas, gusto ko yung mapangarap sa buhay. Ikaw ba pangarap sa buhay? Gusto ko yung gusto maging milyonaryo. Ikaw ba gusto maging milyonaryo? Inuuwi talaga sa negosyo. Alam mo, yun ang gusto ko. Kaya, kaya kung gusto mong medyo, maging okay tayo, maging business, gusto ko, alam mo, gusto talaga sa tao, na-inspire ko, yung entrepreneur. Ikaw ba, entrepreneur ka ba? So, alam mo, para maging okay tayo, I suggest, maging entrepreneur ka. 7 heads ka ngayon. Totoo. Ito naman. Diretso na. Ngayon, ayaw pa? Let go. Let go, di ba? Marami ka. Next. Thank you for this question, bro. Your name? Raymond po. Raymond. Good morning po. Good morning. Ano po yung mga na-enjoy nyo ngayon na as a 7-figure income earner? Ilan po. Alright. Freedom. Ang pinaka highest form ng happiness sa mundo, for me, yung meron kang freedom, sir. Freedom na kahit Lunes, hindi ka magtatrabaho, kahit Martes, nasa bakasyonan ka, kahit Webes, nasa lupalop ka ng dagat. I think yung bagay na yun, hindi siya magagawa ng average na taong kumikita ng average na income. Because, kailangan maging extraordinary para magkaroon ka ng freedom na gano'n. Na Lunes wala kang trabaho, Martes nasa bakasyon ka, Wednesday nasa bakasyon ka, Thursday walang tatawag sa'yo na boss, umuwi ka na kasi kailangan ka sa trabaho, walang gano'n. So because you're earning 7 figure a month. So, ano bang araw ngayon? Sunday, di ba? Kakaiba ang buhay, kakaiba ang buhay mo pag 7, yun yung 6 figure, kakaiba na, di ba? Yung 7 figure, kakaiba talaga, magugulat ka kakaiba. Parang, anong oras niya, ba't bumabiyahe ako ng, kababiyahe ko lang, ba't nandito? Parang gano'n. Balik, ewan ko, dito paano ba itong express? Every year, nasa iba-ibang bansa ka. So, hindi ka nawawala ng travel, iba-ibang bansa. So, hindi na sa'yo pangarap ang pumunta ng Europe, America, Australia, New Zealand, kahit saan. Let's say, kung gusto pumunta ng Alaska, pwede kang pumunta. Kung gusto pumunta ng Egypt, pwede kang pumunta. So, yung freedom talaga, sobrang laki. Sobrang lawak. Sir, baka may dadagdag. 7 figure. Alam ko kasi kinikita mo rin yan. Hindi naman kasi namin ang kinikita mo. Pero kinikita mo rin, sir. Ano yan I would say na tama yung sabi ni Roy, no? That the best thing that this type of income can give you is aside from financial freedom, is the time freedom. When you make that kind of money, you will have the money to enjoy your time and the time to enjoy your money. Okay. Yun yung pinaka-bottom line. Kasi marami sa mundo, ang daming oras, walang pera. Maraming tao sa mundo na may pera, pero walang oras. Di po, Prof. BRC. I'm Adeline Prologo from Singapore. Ito po ang tanong ko. Bakit kailangan mag 7 heads? Maraming salamat po. Right. Okay, yung set, hindi naman kailangan dapat mag 7 heads, ano?
Pero dapat mag 7 heads. Okay, sabi nga namin, pag maiksi ang taya, pag maliit ang taya, di ba, parang mahina ang commitment. So, nagdidepende sa ang trabaho sa commitment. Nagdidepende ang commitment kung magkano ang taya. Tama po. Napag-aralan kasi namin, iba ang galawan ng nag-7 heads. Nakita namin yung nag-1 head, 2 heads, kunting harang lang, or pagsubok, umaayaw Tama po. Pero yung malaki ang taya, kahit napupuyat, kahit ilang rejection, so lumalaban. So yun ang nakakakuha ng goal. At the end of the day, sila yung nakaka-achieve ng mas malaki. So, tulong na rin sa mga nagsisimula, dapat talaga lakihan mo ang taya mo. Tama po. Sabi nga, nasa taas yan, depende sa pinaglalaban mo. Yung taas na makukuha mo na success. Tama po. So, sabi nga, wag practical purpose, dapat emotional purpose. So, I think yung 7 heads, nasa 56,000. So, isa yun sa magiging emotional purpose mo. Malaki to, pinag-ipunan ko to. Tama ba? Hindi ako papayag na basta-basta lang to na matatalo. Pag-aaralan mo ang business. Talagang ilalaban ko to. Tama po. So, makakatulong po yun. Commitment po yun. So, kaya sabi ko, 7 heads talaga the best. So, di ba dito naka 7 heads na? So, hindi pa mag 7 heads kayo, baka yun na lang ang kulang. Alright, sir. 7 heads. Ako, I second the motion with Roy na siyempre yung commitment mo mas malalim pag mas malaki yung taya mo. Other than that, siyempre importante yung 7 heads kasi sa marketing plan, hindi mo ma-maximize yung income na malaki pag hindi ka nag-multiple heads. Correct. Kasi may limit ang bawat head In a binary program, may limit lang talaga yung bawat account kasi may flash out system as safety net of the company. So can you imagine, common sense 1, 3, o 7, mas malaki talaga yung income ng 7. Kaya, other than commitment, dapat mag 7 heads ka para mas malaki talaga ang kinain mo. Diba? Sir, hindi ka mag-7 figure pag hindi ka naka 7 heads. Yes, exactly. Hindi mo makukuha yung 1 million at least naman kung hindi ka 7 heads. Pangalawa, hindi mo ma-appreciate yung 3 o 4 na palo or blades pag hindi ka nag 7 heads. Sino gusto mo kumita na malaki? Alam na sir ang rason. Alam na nila gagawin nila. Yes, so dapat tsaka dapat kung mag-add head ka dun sa taas pa. Dun sa structure mo sa taas. Kasi mamaya yan mag-add head. Kung kailan lumaki na. Kunwari, 3 ka muna. Tapos mali yung abang. Nag-add head ka dun na sa pinaka-dulo. Sayang, iuuntog mo yung ulo mo sa pader. Kaya habang mas maganda sa ibabaw, 7 heads ka talaga. Ako actually guys, hindi lang naman 7 heads yung capital ko dito Talagang malaki. Malaki talaga. Nag-ayun pa ako ng office. Parang mas malaki talaga commitment. Diba? Yung iba nga talagang dapat ang isip to, million ang capital mo dito. Million ang taya mo. Pag milyon ang taya mo, hindi ka papiligaw, hindi mo basta-basta, alam mo yung ilalaban mo talaga ang negosyong to. Doon ka talaga magiging big time. Lahat naman kayo gusto maging big time, di ba? Wala namang entrepreneur na hindi gusto maging big time. So, as an entrepreneur, dapat malaki lagi ang taya. Milyon. So, pag tingin mo, hindi pa milyon ang nilabas mo dito, hindi pa milyones yung, alam mo, yung nilabas mo, pagod, emotionally, mentally, alam mo, nataya. Nako, huwag ka muna mag-asam ng milyon. Yun isang sekreto dito, dapat milyon ang taya mo. Yung iba kasi, parang, nag-7 heads ako, wala akong bumabalik. Alam mo, parang kumita ka ng malaki, dapat ang taya mo dito milyon. Kuha niyo po? So, doon pa lang, lalaki psychological wallet mo tama ba? Milyon tong capital, milyon tong negosyong to, kaya milyon ang kikitain ko dito. Di ba? Kaya may iba, hindi pa talaga nila matanggap nakikita sila ng milyon kasi hindi milyon ang taya nila Tama ba? Hello? Gusto nyo kumita ng milyon? Dapat milyon ang taya mo. Tama po siya. Yes, I agree with that kasi hindi darating yung milyon in the first place kung hindi ka nakaprepare mentally, emotionally, psychologically sa milyon. Kailangan nakaprepare ka Kaya yung sinasabi niya na gusto mo ng milyon ang kitain, milyon dito ang taya mo.
Naka-mindset ka na ang tinaya mo, milyon. Ano yung mindset na tinaya mo milyon? Well, for me, hindi nga lang milyon ang value nun eh. Kung itataya mo buhay mo dito, higit pa sa milyon ang itinaya mo. Correct! Milyon! Kaya karapatan mo umitan ng milyon kasi tinaya mo na yung buhay mo dito. Tama po.